Mas maaga na raw ang timetable para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project ayon kay PBBM. Sa oras na matapos, masiservisyohan yan araw-araw ang kalahating milyong pasahero. Yan ang Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Magsisilbing major hub ang lungsod ng Taguig sa kauna-unahang underground railway system ng bansa. Dito kasi itatayo ang 5 sa 17 istasyon ng Metro Manila Subway Project. Nitong Biyernes, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa Kalayaan Avenue at Bonifacio Global City o BGC underground stations na bahagi ng Contract Package 105. Ayon sa Pangulo, ang proyektong ito ay patunay na ang pangarap na subway sa Metro Manila na akala ng marami ang imposible ay abot kamay na ngayon. Binigyang diin ni Mayor Lani Cayetano na ang pagpapatayo ng mga istasyong ito ay lalo pang magpapatibay sa posisyon ng Taguig bilang sentro ng negosyo at modernong komunidad sa bansa. Gagamit ang proyekto ng mga makabagong tunnel boring machines at cotton cover method upang masigurong matibay at mabilis ang pagbubukas ng mga lagusan sa ilalim ng lungsod. Dito sa aking likuran, yung gagawing Kalayaan Avenue Station ng Metro Manila Subway na matatagpuan sa likod ng Uptown Parking Mall dito sa BGC. Dito rin sa Taguig City ang 3 pang istasyon ng Metro Manila Subway. Yan ay ang Lawton Station, Senate DepEd Station at ang FTI o Arca South na ayon sa DOTR kayang makapagsilbi ng libo-libong pasahero kapag natapos na ang proyekto. Malaki raw ang ginhawang hatid nito dahil magkakaroon na ng katiyakan sa oras ang mga biyahero mula Valenzuela hanggang NAIA Terminal 3. Tulad ng sabi natin Pangulo, una yung it cuts travel time. Sabi nga natin from Valenzuela all the way to NAIA 3. Ang usual na biyahe na 1.5 hours, wala pa yata ang traffic doon. Minsan umaabot ng 2 oras. Ngayon po 35 minutes na lang po. Hindi lang po ito 35 minutes, meron pa tayong predictability pa ng oras. Ang subway ay magsisilbi ring susi sa pagdecongest ng mabigat na trapiko ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila na kasalukuyang nararanasan ng mga motorista. Inaasahang oras na matapos ang kabuuan ng proyekto sa taong 2032 ay magbabago ang muka ng pampublikong transportasyon. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.